Magandang oras mga ka-Good News Daily TV. Naganap na kanina ang kinakatakutan sa the Middle East, ang giyera kontra Amerika at Iran. Well, ang Iran ay binumba na daw ang lahat ng base militar ng US sa the Middle East at si Trump naman ay nagpahayag ng isang napakatinding opensa kasama ang kanyang kaalyadong Israel. Kaya ano pang hinihintay natin? Panoorin natin ang nagbabagang balita tungkol sa giyera sa Iran. Ito ang video courtesy ng Frontline. Niyanig ng sunod-sunod na pagsabog ang Tehran, Iran dahil yan sa sanib-persang pag-atake ng Amerika at Israel. Narito ang Frontline Report. Dinulagan ng pagsabog kasunod ng makapal na usok ang Tehran pasado alas 8 ng umaga local time kanina. Okay, so, Ayon sa ulat ng Iranian media, sunod-sunod na pagsabog ang narinig sa capital city ng Iran. Alright, so itong pagsabog na nakita nyo dito, itong maitim na usok, ayan daw yung compound ng mga ayatollah ni Ali Khamenei. Binomba, kaya sa sandaling ito, kaninang umaga kasi ito nangyari, alas 10 sa oras natin, ay binomba ng Amerika ang compound ni Ali Khamenei. Kaya hindi natin tiyak kung bunker buster ba yung hinulog doon o ordinaryong bomba lamang. Kung bunker buster yun, siguradong merong casualty nun. Kahit na magtago pa siya underground ng malalim. Kahit malalim pa yung bunker, ay durog ka sa loob nun eh. Dahil sa malakas na shockwave. Kaya kanina nabalitaan natin at mapanood din natin sa ibang mga nagbalita sa ibang bansa na nag-retaliate daw ang Iran at binumba nito ang mga US bases. Parang hindi ako maniwala niyan. Binumba nga niya pero alam nga naman na walang interceptors yung mga US bases, di ba? Meron yun. Kaya hindi lahat ng mga missiles ng Iran ay pumasok sa loob ng mga teritoryo na binumba nito sa the Middle East. Ang Saudi at Qatar ay nagpahayag na ng pagkundina ng pag-atake ng Iran sa kanilang teritoryo mismo ng Qatar at ng Saudi Arabia. Kaya balikan natin ang balita courtesy ng Frontline. Sa pahayag ni Israeli Defense Minister Katz, preemptive attack ito laban sa Iran para umano alisin ang mga banta nito. Dati nang nagbabala ang Israel at Amerika na maglulunsad ng pag-atake kapag itinuloy ng Iran ang nuclear at missile program nito. Kinumpirma ni US President Donald Trump ang pag-atake. A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime. Lagot na. Kumpirmado ni Trump na talagang major attack ito at lahat ng threats kung saan nila nakita ng mga lugar mayroong nagtatagong mga terorista ay titirahin ito. Pero selective lang naman. Hindi kagaya ng Iran kapag umatake sa Israel ay kahit saan puntiryahin eh. Kahit anong pinupuntiryahan nila, mga bahay, mga ospital, paaralan, basta may matamaan lang sa loob ng Israel, yun ang ginagawa ng Iran eh. Pero ang Amerika hindi, pinpoint accuracy. Pinpoint talaga kung bahay ni Ayatollah, bahay ng Ayatollah lamang. Kung ang targetin ay isang tao lang. Ganun ka precise ang Amerika. Hindi katulad ng Iran talagang terorista. Mantagin nyo naman, binumba ang Qatar eh. Kahit saan lumapag yung mga missiles, ganun din sa Saudi. Pero hindi nag-retaliate ang Saudi at Qatar. Kasi alam nila kapag mag-retaliate sila, parang nag-declare na sila ng giyera sa Iran. Takot kasi sila sa Iran eh. Tanging Amerika lamang ang nagdidepensa sa Qatar, sa UAE, sa Saudi Arabia, sa Jordan at iba pang mga diyan kapanalig ng Amerika sa the Middle East. Kaya kapag nagalit na itong Saudi at atake ito sa Iran ay talagang putaktiin ng Iran
Ngayon meron tayong narinig na ang Russia ay nagpadala daw ng tulong. Katulad ng pagbigay ng mga eroplano, ng mga missiles. Wala na nga sila doon sa Russia tapos tinutulong pa. Sa Ukraine nga lang, hirap na sila. 5 years na yung gera, hindi pa natapos. Grabe, ang tagal na pala nun. 5 years na ba? Baka 3 years lang. Meron kasing nagbalita, 5 years na daw eh. Ang China naman ay nagpadala rin, sabi sa mga balita, itong China talaga no, umiipal eh, pumapapel. Ipal na ipal, akala nyo pumuputok yung kanilang mga armas, hindi naman. 70% yata hindi sumasabog ng mga bomba sa China eh. Tapos ikumpara pa yan sa US, ay nako. Kaya ito, balikan natin si Donald Trump sa kanyang pahayag sa major offensive ng Amerika kontra Iran. There's always been the policy of the United States, in particular, my administration, that this terrorist regime can never have a nuclear weapon. Hunyo nung nakaraang taon nang magkaroon ng 12 araw na air war ang Iran at Israel. Kinampihan ng Amerika ang anti-nuclear campaign ng Israel. Pero gumanti ang Iran at binumba ang US Al Udeid base sa Qatar. Wala pang pahayag ang Iran kaugnay ng sanib puwersang pag-atake ng US at Israel, pero si President Trump muling nagbabala. To the members of the Islamic Revolutionary Guard, the armed forces, and all of the police, I say tonight that you must lay down your weapons and have complete sundin niyo si immunity. Trump, alam niyo yan. Kapag nagsalita yan, tutuhanin talaga. Kaya lay down your arms, yun ang sabi ni Trump. Huwag na kayong lumaban dyan. Nandiyan na yan. Naka-standby na yung mga stealth bomber eh. Yung B-2 bomber, Fortress in the Sky, merong 2,000 ka missiles na dala-dala. Kaya yung Fortress in the Sky na B-2 bomber ay kung yun ang maghulog ng 2,000 kabomba sa Iran ay siguradong pulbos. Nandun pa yung 7 ka Spirit stealth bomber na napakamoderno, stealthy, hindi ma-detect. Kaya tama yung sabi ni Trump na mga sundalo, IRGC, mga pulis dyan sa Iran ay magbaba na kayo ng inyong mga armas para hindi kayo madamay. At mayroong immunity. Sabi mayroong immunity kapag magbaba ng armas, ay hindi kayo titirahin. Kaya babaan nyo na. Baka titirahin kayo, mapulbos kayo eh. Alam nyo naman gaano katindi ang Amerika. Okay, tapusin natin ang video. Courtesy ng The Frontline. Or in the alternative, face certain death. Certain death eh. Nagbabalita mula sa Frontline, Okay, so Margie Bendulan, certain News death. 5. Sabi ni Trump, kung ayaw nyo ibaba ang mga armas nyo dyan, ay ginalit nyo sa Trump eh. Binigyan nga kayo ng deal, ayaw nyo eh. Dahil matigas ang ulo nyo, hindi lang matigas yung mga utak nyo dyan sa Iran, ay utak lamang ng parang utak lang ng bagong eh. Mabuti pa yung aso, marunong pa tatalima sa amo, di ba, sa master. Yung Iran niya na ayatulad yan ay talagang utak na simento eh. Ayaw makinig. Ibawal nga kayong diyan ng nuclear eh, kasi bumbahin niyo ang buong Middle East. Kaya pinagbawalan kayo. Ayaw niyong makinig eh. Gusto niyo kasi kayong maghari sa buong mundo. Kaya yan, nakita niyo ang katapat niyo. Akala nyo, kaya nyo ang Amerika. Alam ko ito, isang araw lang ito nag-iira eh. Bukas to, ng hapon siguro tapos na. Tapos na ito kasi hindi atake ang Amerika ng basta-basta eh. Kapag atake yan, swift and very precise, mabilis. Tsaka precise strike, mga kababayan. Kaya sa ating mga kababayan dyan sa Israel, sa the Middle East, mga Pilipino dyan sa Iran ay huwag na kayong lumabas ng bahay dahil meron ng advisory ang ating presidente na magtago lang kayo dyan sa Israel, sa mga bunkers, ganun din sa Iran at sa iba pang mga bansa na involved sa gera na yan. Okay, sana ay iligtas kayo ng Panginoon dyan at sana ay lalamig ang ulo ng ayatullah
Kamini. Si Donald Trump, ganun lang naman talaga yun. Kung magipag-deal ka ay okay lang. Kung ayaw mo, bumbahin ka. So, wish you luck. Okay, so ito yung nangyari kanina. Breaking news ito. Kanina lamang ay kinumpirma ng Israeli forces na dead ball na o paktay na itong demonyong matandang Ali Khamenei. Tinamaan ng pagbubomba lamang ng Israel, hindi ng Amerika. Israel lang pala ay tapos na tong matandang to tapos napakahambog. Pati Amerika ay kaya daw niya Pati Europe. Israel lang pala ay tapos na siya. So ito ang balita courtesy sa atin ng CNN News Channel atin pakinggan. And my colleague Tal Shalev that Israel has confirmed that the supreme leader of Iran, Ayatollah Ali Khamenei, has been killed as a result of those Israeli strikes that took place earlier today. One of these sources saying that Israel actually has photographic evidence of Khamenei showing his dead body. The second source told me that an official announcement is in the works, although it is possible that the Israelis will allow President Trump and the United States to make this announcement officially. But this is enormous breaking news here that the Israeli government is confirming that the supreme leader of Iran was killed in Israeli strikes earlier today. This is a day that many Israeli government officials have hoped would come eventually. It is also, we should note, a day that many Iranian dissidents, Iranian protesters had hoped would eventually come. And indeed, it has come now. And it Okay mga kababayan, ako'y magpaalam na. Maraming salamat. Huwag kalimutan mag-subscribe sa mga bago pa lamang. At sa aking mga followers, maraming salamat sa lahat. Hanggang sa muli, paalam.